So what's up sa inyo guys? Ayan, for today's video ay titignan natin kung anong nangyari dito sa idol ko na to kay Tipsy D, ano. Actually kapapasok lang na balita nito, nahuli sila sa isang raid. Ayan, dahil umano sa illegal na pasugalan. Sobrang idol ko tong si Tipsy D. Ayan, sobrang idol since day one niya sa Flip Top. Ayan, pinapanood ko na siya. Ang kalaban niya pa yata dun is si Delo at Balakid. Ayan, at sumunod kay Notorious, and then sinubaybayan ko na talaga. Pero ngayon mapapanood natin dito guys, ano yung issue niya na dahil umano sa illegal na parapol. Ayan, parapol siya guys, hindi siya casino or what. Ayan, mapapanood siya dito sa 24 oras. Eto po siya, pe-play po natin. Arestado ang isang vlogger at 7 niyang kasama na nagpaparaffle ng mga sasakyan online. Ang Bulacan daw kasi wala palang permit. Narito ang aking pagtutok. 2,000 pesos, first digit, number 4. Nagpaparaffle ng mga sasakyan online ang grupo ng mga vlogger na ito sa Balanga, Bataan. Nang biglang pumasok sa eksena ng mga pulis at sila'y arestuhin. Taas kamay muna, taas kamay. Arestado si Mark Kevin Andrade, isang vlogger na kilala rin sa tawag na Tipsy D, at 7 iba pa niyang kasama. Ayon sa pulisya, wala umanong permit mula sa PAGCOR kaya bawal ang paraffle online ng grupo. Bakit ba pinagbabawal ng batas pag wala tayong license? Basically because wala kang hahabulin. Wala silang permit, wala rin kayong assurance. And para malaman nyo, you go to their website. Kinumpis ka rin para gamiting ebidensya ang mga desktop at laptop computer, mga mobile phone, table, router na ginagamit sa live stream, gayon din ang Airmix Tambiolo kung saan inilalagay ang mga binobolang plastic ball na may mga numero. Silang pakanan ng kasong paglabag sa Republic Act 1602 o illegal gambling ang mga suspect. Nakipag-ugnayan kami sa ACG para makuha ng panig ang mga suspect, pero ibinibiyaki pa sila papuntang Campo Crame. Ayon sa pulisya, dumarami kasi ang mga reklamo laban sa mga katulad na personalidad kaya nagiging maagap na sila. Meron kasi tayong mga cases wherein yung mga ganitong famous vloggers or celebrities na nag-endorse ng, let's say ganyan, isang raffle or something, na hindi nila nakiklaim yung prize. Panawagan natin sa mga vloggers, endorsers, celebrity personnel na medyo marami kayong followers, huwag nyo pong maging responsible tayo dun sa mga ini-endorse natin. Iniimbestigahan din ng ACG kung solo lang ba ang grupo sa operasyong ito o meron bang nagpapagalaw sa kanila. Para sa Jimmy. So ayun guys, makikita natin na inaresto sila dahil doon. Makikita din natin dito sa mga nagko-comment dito sa kalat na siya actually. Makikita nyo sa mga nagko-comment dyan sa may YouTube ng kung saan pinost siya na sa GMA. Marami nagsasabi na hindi naman daw siya illegal. Ayan, na dahil raffle lang naman siya. Kumbaga ang sinasabi nga ay not PAGCOR, hindi pala daw lisensya. Pero I think naman na kagaya siya ng mga casino junket na lumabas yung kay EXL Sebastian. At ito ay bagong-bago lang. Makikita nyo rin sa Facebook, ang dami niyang kalat na yan, nakapost na yan. Iba't ibang komento ang sinasabi ng marami ay ba't daw hindi unahin yung sobrang mahal na logo ng PAGCOR. Ayan, PAGCOR po pala, no? Ba't daw hindi unahin yon? At itong kung sino daw yung mga legit na tumutulong at nakakapagbigay ng tunay. Ayan guys, tunay daw. Nakikita ko naman yan, nabasa ko sa Facebook at sa mga comment na marami ay legit naman daw, tsaka hindi naman daw ganun kalaki na parapol yan. Hindi siya kagaya ng mga scam na malalaki, yung kay Excel, yung kailan lang lumabas. Ayan, tatalakayin din pala natin yan sa susunod. Ngayon, ito yung kay Tipsy D. Ayan, ang mabibigay ko lang naman dito is kilala na siya bilang flip top artist. Ayan, bilang rapper. Ayan, kung may mga ibang nanonood yan na kilala nyo siya, ayan, makikita nyo rin na nagbablog din siya about sa pagluluto ng Pimp Your Food. Ayan, makikita natin sa Facebook niyan tsaka sa YouTube. Nakasubaybay talaga ako sa kanya. Ayan, nagtataka lang ako kung bakit pinasok niya pa tong gantong laro. Ayan, kasi kung makikita naman dito is okay naman maganda na may buhay niya. At dito nga makikita natin na 6 days ago, ayan, nag-post pa siya ng picture about sa kasal ni Sinyo at ni B. Ayan, kasama pa siya doon. And then now, ayan, nakita ko lang to at ako'y nagulat. Kaya naman naisipan kong gawa ng vlog to. At gusto ko rin malaman yung mga komento nyo guys kung ano masasabi nyo dito sa kaso na to ni Tipsy D. Kung dapat ba itong
inuuna ng gobyerno dahil lang sabi dito ng karamihan, marami pang mas mga malalaking scam na nangyayari at kabilang na dyan ang PAGCOR kung yung sa pagbabayad daw nila ng napakamahal tungkol sa PAGCOR logo at yung mga iba pang junkhead casino at lumalabas na isinisiwalat naman itong anonymous person na nagngangalan ng Bernadette C. Smith. Ayan, tatalakayin natin sa susunod yan guys. Ayan, gusto ko lang malaman kung ano yung komento nyo dito ay i-comment down below na yan at huwag mong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Ayan, para sa tuloy-tuloy na update ng mga kaganapan sa social media. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.